Pagdiriwang ng Month of Overseas Filipinos at mga updates sa mga programa para sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa ating tatalakayin kasama si Secretary Dante Clincang II, ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Secretary Ang, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you for the invitation. Sir, una po sa lahat, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung kahalagahan itong pagdiriwang ng Month of Overseas Filipinos tuwing Disyembre? Bakit po Disyembre? Well, simula po noong 1988, nagpasa po ng isang batas para po i-designate natin ng December bilang Month of Overseas Filipinos. Bilang recognition na rin po sa napakahalagang ambag nila sa ekonomiya po ng Pilipinas. Alam naman po natin, hindi lang remittances, bagamat more than 8% po yan ng GDP. Marami po silang tinutulong in terms of political capital, social capital, cultural capital, at yung makilala po tayo sa buong mundo bilang isang magandang bayan puntahan ng mga investors, mga turista, di ba pa? Sek, ngayong taon, ano po yung pangunahing tema o mensahe po ng Month of Overseas Filipinos? So, reintegration po ang pinaka-theme ng MOF this year. It's been a recurring theme. Banggitin ko lang po na yung iba't ibang migrant serving agencies po ng government will be collaborating for this event, tulad po ng mga nakaraan. So, kami po sa Commission on Filipinos Overseas, kami po yung nangangalaga sa mga interest ng permanent and long-term migrants. Yung OFWs po or temporary migrants, under po ng DMW yan. But sa project po na ito, magsasama po kami, kasama na rin po ang Department of Foreign Affairs, yung pangatlo pong migrant serving agency. So, magkakaroon po kami ng forum at iba po mga projects. Sir, paano yun po ipinaliliwanag sa publiko yung mahalagang papel ng overseas Filipinos sa pag-unlad ng Pilipinas, pati na rin sa muling pagbangon ng demokrasya noong mga nakaraang dekada? Well, marami po kami mga programa, public fora, at saka mga iba po pong projects para to highlight po yung mga contributions po ng ating mga overseas Filipinos. Sa totoo po lamang, medyo kakonti po yung nakakaalam. Alam po natin yung remittances, of course, di ba po? Kasi lalo ngayong Christmas, talagang mahalaga po yan sa mga pamilya natin. But napakarami po nilang contributions. Kami po sa CFO, i-launch din po namin this year yung nominations po for the 2026 Presidential Awards. Every other year po to kung saan po namin pinapangaralan yung mga Filipino individuals at institutions po who brought honor at saka recognition to our people po worldwide. Sek, kasabay po ng pagdiriwang ng International Migrants Day tuwing December 18, ano naman po yung mga inihandang programa o aktibidad ng CFO para po i-highlight ang karapatan at kapakanan ng mga migrante? Well, marami po. It's our main preoccupation to do that po. Kasi ang mandate po kasi talaga ng CFO is to connect the Filipinos to the Philippines politically, economically, and culturally. There are 10.7 million Filipinos po around the world. More than half of that po are under CFO. Yung 30-something% po ang under DMW. At whether it's us, DMW, DFA, tuloy-tuloy po talaga yung mga trabaho namin lahat para po pangalagaan po ang interest and welfare po nila. Because ang paningin po namin talaga is whether you are permanent or temporary migrants, kasangga po natin sila lahat sa national development po ng ating Pilipinas. So sir, meron bang mga bagong projects or initiative ngayong taon na tututok sa emerging issues ng ating mga kababayan overseas tulad ng digital migration, reintegration challenges o protection concerns? Well, yung reintegration po, tuloy-tuloy ang trabaho dyan ng DMW po natin. Iba po kasi yung peculiar needs po ng mga long-term and permanent migrants. Kasi sila po yung bumabalik dito para mamuhunan, magbigay ng kaalaman at capability. So, ang serbisyo po na kailangan talaga po nila is connecting them to the right people. Pinalakas po namin yung, for example, yung Balik Bayan program po namin, kung saan po namin linilink yung mga LGUs, towns at saka provinces with their townmates po abroad. Para po ipabida nila yung mga investment opportunities sa lugar nila, tourism development sa lugar nila, at even po kung sa mga nag-iisip na bumalik po dito sa atin, yung mga retirement options po nila. So, marami po kaming sinimulan this year, an MOU with the Philippine Retirement Authority para po akitin yung mga overseas Filipinos natin na bumalik dito. At marami naman po sila talagang nag-iisip. Hindi lang po nila siguro alam kung saan sila magsisimula.
para gawin yung paghahanda nila. Nakipag-partner po kami sa Philippine Stock Exchange para po ipaalam sa mga kababayan natin abroad yung mga opportunities for capital investments po dito. At again, this is another way po of bringing them back to the Philippines, whether temporary or long-term. Marami naman pong nag-avail, sir. Nito pong sinasabi ninyo. Medyo pong bago pa po yan, pero nakikita ko po may maraming interest, lalo na po sa retirement. In fact, this month nga po, we're sitting down with another group na nagpaplano po sila ng isang retirement community sa San Pablo, Laguna. Ito po yung Atika organization. And nasa planning stage pa po yan. Bukod pa po na marami kami nakikita na mga tumitingin sa opportunities po na yan. Nung nag-usap po kami ng Philippine Retirement Authority, napuna na po nila na marami po tayong sobrang mga condominiums po dito sa atin, and I think they're talking to several large developers po dito kung paano po nila siguro ma-convert po yung ilan na yun to independent living or assisted living. Kasi po marami nga po talagang tumitingin dito para mag-retire. Yung mga umalis po ng mga dekada 80, ganyan. They're at that stage na po. So, bagamat maganda po yung buhay nila doon, iba pa rin po yung nandito po kayo sa atin. ating bansa. There's no place like home. There's no sabi place niya. like home. Tama po. Totoo po. Secretary, ano naman po ang nakikita ninyong pinakamalaking hamon na kinakaharap ngayon ng overseas Filipinos at paano po ito tinutugunan ng CFO sa inyo pong mga programa? Well, kami po, ang trabaho namin is basically to engage with the communities abroad at saka to prepare them for success abroad. So kaya po kami meron ding frontline services. Pero siguro po pinakamalaking hamon, hindi lang naman po hinaharap ng mga Pilipino, but yung nakikita po natin sa balita yung mga global headwinds po natin sa marami na po tayo sinusubaybayan ng mga pangyayari sa Amerika, sa Europa, Middle East. So nakatutok po dyan ang DFA, DMW, CFO para po talagang handa po kaming kumilos at gumawa ng programa para po matulungan yung mga kababayan natin kung nangangailangan po sila. Sir, sa inyong observation, paano nagbago yung profile at pangangailangan ng overseas Filipinos sa nakalipas na mga taon? Paano nag-a-adjust yung CFO para maging mas responsive ang mga serbisyo ninyo sa kanila? Like, siyempre, marami pong mga estudyante o exchange students na doon nag-aral tapos biglang gusto nilang manirahan doon. Well, yung mga students po nakikita natin, especially sa North America, medyo naghihigpit po sila dyan ng konti. So, hindi lang po US but also po Canada. So, yung students bound for other places like Australia, may mga concerns din po kami at kausap namin yung mga Filipino-Australian community po dyan to come up with programs at saka content para po makatulong sa mga concerns po nila. Mental health is a big issue po dyan kasi po yung homesickness po, malaking bagay po yan. In terms of trends po, ang profile, nakita po kasi namin that before the pandemic, medyo bumababa na rin po talaga yung number of Filipinos migrating abroad. Ito po yung datos namin. But hindi pa po tapos yung 2025 but nakita namin may konting uptick ng konti na baka babalik kami dun sa dati pong level around 2016, 2015, about 70 to 80,000 migrants a year. So, madami pa rin. Sek, paano naman po hinihikayat ng CFO ang publiko, lalo na po yung civil society at LGUs na makiisa sa pagdiriwang ng Month of Overseas Filipinos at International Migrants Day po? Well, isa po sana gusto mangyari yung mga LGUs din po, magkaroon sila ng kanya-kanya pong mga pagdiriwang ng MOF. Kasi nga po naman, pag yung mga kababayan po natin ay matagal lang nawala, ang una po nila talaga titingnan is kung saan nanggaling po yung magulang nila o kung saan po sila mismo nanggaling. So, maaari po sana maging opportunity yon na ipaalam nila yung mga latest developments po, kung saan sila nanggaling. Baka po nga naghahanap yung kababayan natin abroad ng mga investment opportunities, trading opportunities, mga local products po siguro na pwede po nating ibenta abroad o export. Nung isang araw po, nag-attend ako ng isang event sa Go Negosyo, yung naging speaker po doon yung McKenny, yung sa Pampanga po. And very interesting po, mga overseas Filipinos din po sila. I wouldn't call them OFWs kasi expatriates po sila. So, under our office po sila. And bumalik po sila dito after pinatubo to help their parents at lumaki na nga po yung kumpanya. And sinasabi niya nga po na nag-export na rin po sila. At yung mga
countries na pinupuntahan nila, sinusundan po nila kung saan maraming mga Filipino communities. Yun po yung entry point nila. At syempre, ang hangarin po nila maging mainstream din yung products nila. At sabi ko nga po, baka mas maraming kaming dapat pang gawin para ipaalam pa sa iba pang Philippine companies na gusto ring katulad na Mikeni na mag-export din po. At bibigyan po namin sila ng datos kung saan po sila pwedeng magkaroon ng foothold abroad. So sir, ano naman po yung long-term vision ng CFO para sa Month of Overseas Filipino Celebration sa mga susunod pang taon? Lalo na po dun sa patuloy ng pagdami at pag-diversify ng ating Filipino diaspora. Well, long-term po, tulad na sabi ko kanina, sana po mas malawak pa po yung celebration. Magkaroon tayo ng mas maraming events at local level. Kami naman po sa CFO, sana gusto po namin bigyan na pahalagahan pa po namin yung contribution naman po ng permanent and long-term migrants. Kasi pag naisip po natin yung mga overseas Filipinos, what's on people's mind for typically the OFWs and temporary migrants, mahalaga po yung contribution nila. But minsan po na nakikita lang namin, dapat ina-appreciate din po natin equally yung mga permanent and long-term migrants, yung nandun na po talaga abroad. Kasi sila rin po, nag-aambag din po sila sa development po ng ating bayan. Yung pong sinabi niyong contribution nila, meron po tayo activity sa Thursday, para bilang pagkilala doon sa kanilang Apo. contribution. Ano po ba ito, sir? Baka gusto niyo i-share? Well, this is designated by nga po ng law, so every month po that this is the culminating event. Meron po tayong forum dyan, kasama po natin dyan ang DMW, DFA at iba po pong agencies. Meron po kasi isang interagency council po to organize and manage yung Month of Overseas Filipinos. Kasama po namin dyan yung Philippine Migrants Rights Watch, mga iba pong organizations na tumitingin po sa mga karapatan at saka welfare po ng ating mga iba't ibang segments po ng migrant community. Magkakaroon po tayo ng mga booths kung saan po makikita nila yung mga maybe ibang business opportunities, mga success stories po ng kababayan po natin. At sana po talagang magkaroon ng mas malawak pang kaalaman about yung opportunities at saka contributions po ng ating mga overseas Filipinos. Sek, mensahe nyo na lang po sa ating overseas Filipinos, lalo na po marami ang nagbabalik bansa kapag holiday season. Well, una po sa lahat, salamat sa ating mga overseas Filipinos sa tuloy-tuloy yung tulong sa pag-unlad po ng Pilipinas. Hindi lang po through your remittances, but sa inyo pong kaalaman na sinashare niyo po dito sa atin, sa inyo pong mga ginagawa kung saan po kayo nakatira ngayon para ma-elevate po yung profile ng ating bayan. At sana po, kung kailangan nyo po ng tulong pa, narito po kami sa CFO. To reach out to us po, just go to our website, www.cfo.gov.ph, at handa po kami makipag-ugnayan sa inyong lahat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Secretary Dante Clink ang II, ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas.